core ad nyo, yung mga chop-chop ng CA1, dito din yan sa loob ng ano. Even TCMP, nakalagay na rin siya dito. Okay, so makinig tayo maigi. At kung may mga katanungan kayo, gustong malinawan, huwag kayong mahiyang magtanong ha. Lalong-lalo na yung mga nasa online. Kumusta na kaya yung online natin? Hello online, kumusta na kayo dyan? Wala. Hindi yata narinig mga... Ayun, very good. Okay, so banatan na natin. So dito nakalagay sa whereas Republic Act number 6975, dyan create ang tinatawag nating BJMP. Kaya pag ang itatanong sa inyo ni examiner, halimbawa ganito tanong sa inyo, what law creates? Yan, what law creates the BJMP? Sige nga, ano sasagot natin pag ganyan ang tanong? The answer is Republic Act 6975. Okay? So, ayun yung mga tanong na pang-kinder. Okay, so basic yan sa inyo ha. So, nakapaloob yan. What specific section na meron sa tinatawag nating BJMP sa creation? It is section 60. Okay, so take note yan ha. So, ang tanong, so ang ating BJMP is under what department? Saan under department ang tinatawag nating BJMP? Sige nga. What department? Okay. Kung halimbawa ang tanong sa inyo ganito. Tingnan nyo ha. Ilagay natin dito. So ilagay natin ang ang DILG. Ilagay natin ang DILG. Isa pang DILG. And also nandyan din ang tinatawag nating DOJ. Okay? In terms of correctional system natin or correction system, pag ang tanong sa inyo, ang BJMP is under, saan daw under yan? It is under ng DILG. Tandaan, ang BJMP under po ng DILG. And also, ano pang kasama sa isang correction system na under din ng DILG? Nandyan papasok ang tinatawag nating letter P. Ano yan? Provincial. Yan, provincial jail. Okay? So alam naman natin ang provincial jail is under by the what? Provincial government. So take note yan. Provincial government. Okay? Pag malilito. And also, pagdating naman sa DOJ, ano ang correctional system na under ng DOJ? Nandyan ang Bureau of what? Corrections. And take note, pag Bureau of Correction, you are referring to what? Bureau of what? Corrections. May S po yan. Okay? Ngayon, tanong natin, kung yan ang pag-uusapan po natin, ito, paano natin malalaman na ang isang tao ay dapat nating ilagay sa BJMP, provincial jail, or sa Bucor? Ano kailangan natin? Sige nga, pag BJMP, ano pinag-uusapan? You are referring to not more than 3 years. Pasok ba ang 3 years dyan? Yes, pasok po ang 3 years dyan. Okay? Pag provincial jail naman, so tatandaan yung specific dyan, nandyan yung 6 months and 1 day to what? 3 years. So take note po yan. And also, pagdating naman sa sa Bureau of Correction, nandyan yung more than, yan, more than 3 years. So take note natin yan. So basic na basic yung question na yan. Kaya wag nyong hayaan na magkamali kayo dyan. Sample question. Binigyan kayo ng question. If Chops, yan, lagay natin ha. If Chops committed, yan. If Chops committed crimes punishable
crimes of murder. Of murder. Yan. If Chops committed crime of murder, what correctional facility, what correctional uh, facility will cater the tawag natin dito sa ano kung nakapag-commit na ng crime of murder, saan natin kukulong yan? Hindi, tawag mo na nito kay Chops. Nakapag-commit siya ng murder eh. Convicted, yan, will cater the convicted offender. Sige nga, saan natin lalagyan? BJMP or Bucor? Ayan, it is Bucor. Sir, bakit po Bucor? Wala naman binabanggit na imprisonment po dyan. Alam naman natin ang penalty ng murder. Diba? Hanggang reclusion perpetua. Maliwanag tayo? Okay, so take note natin yan. Next, halimbawa, binigyan ka ng tanong. Sabi dito, Chops committed crimes. Crime punishable of exactly 6 years. Yan. Anong kulungan ang mag-cater sa kanya? Bucor pa din. Okay? So tatandaan niyo lang ang palatandaan dating sa BJMP at saka sa provincial jail and also sa Bucor. Okay? Ngayon, binigyan kayo ng tanong. Sabi diyan, so Chops daw, Chops, ba't ka napunta yan? Chops, with imprisonment of, of 3 years. Saan normally ilalagay yan? Generic question na yan. Sa BJMP. Okay, so take note natin, pag ang pinag-uusapan, yung BJMP, Provincial Jail at saka Bucor. Tandaan, pag BJMP, hindi lalagpas ng 3 taon. Kapag Provincial Jail, 6 months and 1 day to 3 years. Pag Bucor, more than 3 years. Okay? Maliwanag yan ha. Ang tanong na yan, paikutin lang kayo na examiner dyan. Basta alam niyo yung pinaka-main concept niyan, basic yung question yan. Okay, tuloy pa natin. As an institution and pursuant to mandate earlier mentioned, the BJMP has defined through consultative and participatory strategic planning session in vision, mission, power, function, values, objective, and principles. So, ibig sabihin na rin nito, lahat ng ginagawa or mandato ng BJMP ay meron talagang nakalagay dyan. Ano? Yan, lagay natin. Sige nga, question. What are the 2 mandates of BJMP? Sige nga, what are the 2 mandates of the BJMP? Ano ang sagot natin dyan? Nasa harapan nyo na, syempre. Yan. Safekeeping. Yan. And development. Of, Nino, of? Sino yung ide-develop natin? Development of PDL. Okay, so ganyan ang mga tanungan dyan. Ha? Dalawa lang ang kanilang mandate. Ibig sabihin, mga dapat gawin. Ang tanong natin, sir, isa-isayin po natin yan. So, unahin muna natin yung tinatawag nating PDL. Sino si PDL? Or tinatawag nating person deprived of what? Liberty. Sino yung tao niyan? Or, pag pinaikli nyo, tatawagin nating PDL. Person deprived of liberty. Sino siya? Yan, sino siya? Pwede ba siyang detainee? Pwede ba siyang detainee? Yes or no? Yes.
And, yan. And, sino pa? Sinong S? Sinong S na PDL ang tinutukoy din dyan? Si sentence, prisoner. Okay? So, take note yan ha. Okay, ngayon. So, dito guys, minsan, sa BJMP and UCOR, ang tawag natin doon sa nakakulong doon, ano tawag? PDL. Pero, kapag ang pinag-usapan ay sa provincial jail, may tawag po tayo dyan. Ano tawag natin sa isang tao dyan? Pag sa provincial jail, sinong B? O, alam mo, nakakulong dyan sa provincial jail. Sinong B siya? Yan. Walang sasagot ng bobo, ah. Border. Yan. We call it border. Okay? Tama spelling yan. May A ba yun? Naknanto ko, ah. Letter B na lang. Yan. Oh, border. Yan. O, yan, ha. Border. Tingnan natin yung online. Baka alam ng online spelling. Putya, burger naman to. Okay. So, border po ang tawag niyan pagdating sa provincial jail. Okay? Ngayon, isa-isay natin, sino si detainee? Who is detainee? Pakilala natin siya. Detainee, sino ka ba? Sabi niya, si detainee ay isang tao na kung saan wala pang conviction. Not yet convicted. Not yet convicted with final and executory judgment. Tanong natin, kailan ba magiging final and executory ang isang judgment? Kailan magiging final? After 15 days, di ba? So magiging final executory ang judgment after 15 days. So ibig sabihin pala, kahit na may conviction na siya at wala pang final judgment, so ibig sabihin, ano pa lang din siya? Detainee. Pero kapag siya ay with final judgment na, iba na tawag sa kanya. Okay? Tandaan natin ha. Sino si detainee? Una, not yet convicted. Yan. Tignan nyo sample question. Para mas maliwanag kayo. Si si Pempem. Yan. Pempem awaiting judgment. Yan. Pempem awaiting judgment in RTC. She is considered as what type? Yan. What type of PDL? Yan. Ano siya?